Libo-libong ektarya na ng taniman sa bansa ang apektado ng tumitinding El Nino. Pero hindi pa raw tapos ang kalbaryo ayon sa Pag-asa. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nagkabitak-bitak na ang taniman ng palay na ito sa Zamboanga City. Tuyo na rin ang mga irrigation canal. Sa Negros Occidental, apektado ang mahigit 2,000 ektaryang taniman at libong magsasaka ayon sa Department of Agriculture. Sa Nueva Ecija, hekta-hektaryang taniman ang natutuyo na rin. Ayon sa National Irrigation Administration, patuloy ang pagbaba ng level ng Pantabangan Dam. Kaya sa mahigit 147,000 hectares na pinapatubigan nila sa Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga at Tarlac, 13,000 hectares ang walang patubig. Sa report ng Office of Civil Defense, 8 probinsya na ang nakakaranas ng tagtuyot. Ibig sabihin, mas kaunti sa karaniwan ang dami ng ulan sa loob ng 5 magkakasunod na buwan sa mga naturang lugar. Posible pa raw na madagdagan ang mga lugar na yan. Ngayong March and April, maaring mas dumami pa yung mga lugar na makakaranas ng mas konti doon sa normal. Maaring may reduction about more than 60% or more na doon sa normal nilang naranasan na ulan. Asahan daw ang mas bababa pang level ng tubig sa mga dam reservoir, tulad ng Angat Dam na bumaba pa ang antas ng tubig kanina. Ang Department of Environment and Natural Resources, Water Security ang isa sa mga pinatututukan. Tumutulong na rin daw ang DOLE at DSWD para sa Tupad at Cash for Work program para sa mga magsasakang maaapektuhan ng El Nino. Malakas na El Nino na raw ang nararanasan natin ngayon ayon sa Pag-asa at asahan ang matindi pang epekto nito sa mga susunod na buwan. Kaya payo ng mga otoridad magtipid sa paggamit ng tubig at kuryente. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras.